Nandiyan na, parating na, interview na lang. Oo, malapit na. Nandiyan na. Nandiyan na. Mr. Nakanay, sir, ano pong dahilan bakit po kayo bumaliktad mula dun sa una ninyong statement? Oo nga sir, bakit nga kayo bumaliktad? Akala ko po ba si Mrs. Tanyag? Bakit bigla naging si Dr. Benitez? Kailangan pong malaman ng mga tao, sir. Sir, kailangan pong malaman ng tao yun, sir. Maglalabas ako ng bagong statement, okay? Sir, pwede po... Tigilan mo rin kasi nangaling ito, bro! Sino ka? Ako lang naman yung anak ng pinagbibintangan mo. Ako yung anak ni Doc Carlos Benitez. Huwag kang gumawa ng kwento tungkol sa dad ko! Hoy! 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 Ano yan? Kayo! Ano? Sino po ako eh? Ako ang harapin mo! Huwag yung dad ko na walang kalaban-laban! Hindi na nga may pagtanggol sa sarili niya eh! Dahil kriminal ang ama mo! Bawiin mo yung sinabi mo! Wala kang karapatan na ibintang sa dad ko yung kasalanan ng ibang tao! Hoy! Totoo ang sinasabi ko! At kaya kong patunayan yun! Kaya ngayon, sasabihin ko ng lahat ng nalalaman ko. Wala na si Doc Carlos. Kahit na ikaw na anak niya, hindi mo ko kayang pigilan. Bawiin mo yung sinabi mo! Itatay niyo na yan! Pinuha! Itatay niyo na yan! Sinasabi niya na yung ama daw po niya pinagbibintangan ninyo, sir. Pwede niyo po masabihin sa amin yung ebidensya na sinasabi ninyo? Sir! Sir, baka pwede niyo po sabihin sa amin ngayon kung ano po yung ebidensya na sinasabi ninyo para bumaliktad po kayo dun sa una ninyong statement, sir. Ipapa-prepare ko lang ang OR. Okay? Apo, kaya mo ba talaga? Annalyn, alam ko wala akong karapatang magbigay ng opinyon ko, lalo na't hindi na ako affiliated with Apex at hindi na ako ang chief resident nyo ngayon. Pero naniniwala ako na may reason kung bakit napabisita ako kay Dr. Meneses ngayon. Baka lang kailangan mo ng tulong para magdesisyon ng tama. Paano ko pa ba malalaman kung magiging tama po yung desisyon ko? Eh di ba magiging mali lang naman po kung papalpak ako? Doc Annalyn, ang gusto ko lang naman na buo ang loob mo sa magiging desisyon mo. Hindi lang sarili mo ang nakasalalay dito, kundi pati ang sa nanay mo. Walang duda. Ikaw ang isa sa pinakamagaling na neurosurgeon na nakilala ko. Pero minsan, nagbabago ang galing natin. Depende kung sino ang pasyenteng nasa harapan natin. Kaya mo bang operahan ang nanay mo? Kaya ko po, Dok. Ililigtas ko po yung nanay ko. Nasaan si Mr. Dakanay? I need to talk to him. Ma'am, pasensya na po, may kausap pa po siya namin. Hindi, kakausapin ko siya ngayon. I Ma'am, need to hindi po talk to pwede. him. Asan nga si Dakanay? Ma'am, Dax! sir, sorry, ayaw pabigil ni ma'am eh. Bakit ba? Kakausapin ko lang naman eh. Akala ko ba okay ng lahat? Bakit bigla ka nag-iba ng kwento? Yun ang gustong palabasin ni Doc Carlos eh. Hindi ba ngayon na mawala na siya? Hindi na siya mahanap? Sasabihin ko na yung totoo.
Si Doc Carlos ang totoong mastermind sa pagkidnap kay Sir Pepe at paninindigan ko yun. Come on, Dax. Huwag ka na magsinungaling. Siguro pinilit ka ni Zoe na sabihin yun, ano? Walang kinalaman si Zoe dito. Paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Dahil konsensya ko na lang nagtulak sa akin para sabihin ng totoo. Pero bakit si Carlos? Hindi ko ma-imagine na magagawa niya yun sa papa. Ano maniniwala sa'yo, ha? Meron akong ebidensya na magpapatunay sa mga sinasabi ko. Ayan, tignan niyo to. Hawakan niyo. Doktora. Excuse me, doctors. Good afternoon. We have here Dr. Ray Meneses as main surgeon, with Dr. Annalyn Santos as first assist, and Dr. Yuan Ibanez, our second assist, and Dr. Olem Patricio, our anesthesiologist. My name is R.N. Devilla, and I will be your circulating nurse. Introducing our patient, Lynette Santos Benitez, 48 years old female. For what procedure po, Doc? Left frontotemporal craniotomy. Evacuation of the epidural hematoma. Antibiotics given, ceftriaxone 2 grams IV after negative skin test. Patient has no known allergies. Anesthesia machine ready and functioning. Patient monitor attached and functioning. Safety straps applied. Doc, any risk of significant blood loss? Approximately 500 ml. Dok Lindon, alam mo ba nandito si Doc Romualdo? Bakit? Anong meron kay Doc Romualdo? Hindi kaya dahil kay Doc Carlos kaya siya nandito? Alam mo, Zoe, mag-ingat-ingat ka kasi baka hindi mo namamalayan. Ikaw na yung nagbibigay ng hint sa amin na tama yung hinala naming lahat sa'yo. Wala na akong magagawa kung destiny na mismo ang gumagawa ng paraan para makalaya ang mami ko. May backstory ang bago mong statement na aalamin ko. I'm watching you. Marami akong kakilalang magagaling na doktor na hindi nila kaya operahan ang mahal nila sa buhay. Magaling naman yung anak mo eh. Parang pinagdududahan mo pa siya. Hindi ko siya pinagdududaan. Worried lang ako. Are you okay? Kung hindi mo kaya, magsabi ka habang maaga pa.